sabihan mo yung nagbablog sa'yo, pag yung pinako, pag tinanggal mo yung mga press na yan sa ilalim, bibigay na. Tapos yung tupo doon, pag tinanggal yan, bagsak na talaga yan. Mababaguhin na daw itong buong bahay mo. Nandiyan si Lolo. Salamat kay tatay at sinare niya sa atin yung story dito sa bahay nila na ito. Good day sa lahat ng viewers natin. Magandang araw sa lahat ng nasa abroad. At sa viewers natin sa Facebook, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Ngayong araw, nandito kami ngayon ni Rans. Kasama sila Commander sa hardware dito sa malapit Calahati Isabel, kasi kung manggagaling pa sa Kapalonga, napakalayo po. Although dito ay may different yung price kumpara doon, kasi ito at least dito malapit po ito. So kukunin na namin lahat ng materials ngayon para ma-deliver na doon Calahati Isabel. At pupunta din tayo doon sa kanila para kamustahin yung mga bata, kasi Calahati Isabel ay nandun po sa Medicare pa rin. So tara. Bali, sa ano na lang namin kuya, isi-send na lang? Sa Gcash na lang? Sige, ito double check ko ha para sigurado. Sige po. So, magpe-payment muna tayo nitong una sa Gcash muna kasi atayin lang kasi dyan. Bali, ito po kuya ay may di-deliver din ngayong araw. Doon. Okay po. Sige po. Mga anong oras kaya ito gagamitin ninyo? Bali, bukas pa naman po magsisimula yung karpintero. Pinapadala niya lang doon ngayon yung gamit kasi maaga daw po siya magsisimula. Kahit mga alas 3 ano? Alas 3 ng hapon pwede po. Sige po. May tao naman yata palagi doon. May magre-receive, sabihin nyo lang po kay Lasabel o kay Abdullah, yung bata po na anak ng Arabo, alam na po yun. Sabel. Opo. Kay Abdullah. Oo. Sige po. Kuya, pwede nyo sa amin ibigay yung number para ma-send namin siya. Antayin natin yung kasi medyo mahina yung dito, yung signal. I-connect lang ako kay Commander. Mahina pala talaga dito sa loob. So kailangan dito tayo sa kalsada mag-send ng payment. Okay po, sige po. Okay, galing na tayo sa hardware at ngayon hawak na natin yung resibo. Ito pong hawak ko na resibo ay hindi pa po ito lahat ng materyales. Bali, nakuha pa lang po natin ng materyales ay para sa bubong. Unahin natin yon, tapos yung kahoy na gagamitin na pagpapakuha ng bubong. Yun po ay umabot kaagad ng nasa 10,000. At ang kinuha natin ay yung may kulay na po na bubong para mas maganda. Medyo may kamahalan dun sa hardware kasi wala siya sa sentro. So sa sentro sana medyo less, kaso nga lang napakalayo kung doon ba natin kukunin. At yun nga, ang aabotin halos ng renovation ng bahay nila sa Bel ay halos nasa 30,000. Napakamahal po ng gamit dito sa Bicol kumpara po sa iba, sa Quezon siguro medyo mas less kumpara dito. Pero wala tayong magagawa kasi nandito tayo sa Bicol. So ayun, at nagpapasalamat muna ako kay Ninang Adelyusong, kay Ninang Adelina, dahil bigay din po sila para dito sa na ito. At sa mga gusto pa pong magpaabot kala Ate Isabel, mag-message lang kayo sa Marcos TV channel at pagtulong-tulungan natin, i-provide pa natin yung mga gamit. So medyo malaki-laki pa ito na gastusin para dito kala Ate Isabel, para po kahit paano maging maayos naman yung kanilang tirahan at maayos na gamit yung kanilang gagamitin. So kita-kits tayo bukas, pupunta tayo doon kala Isabel, mamayang hapon pa lang i-deliver yung mga gamit na in-order natin. At bukas pupunta tayo doon. Ito yung second day nung pag-vlog natin kahapon, paghakot ng materyales. Hindi pala nila na-deliver kahapon kasi nahirapan silang hanapin itong bahay nila Ate Isabel. Kaya ngayon pinasabay na lang namin sila at nandiyan na sila sa baba. Dala-dala po nila ilang materyales. Ngayon dapat kukuha na kami ng mga pandingding. Kaso nga lang, yung hardware na kinukunan dito, ubos na daw po kahapon kasi kapag ganito daw Christmas, marami nagpaparenovate ng bahay. So wala pa silang stock kasi pinaubos lang nila kasi nga mawawalan sila ng pasok. So ang gagawin na lang po natin after Christmas na lang siguro, pabalik tayo din sa hardware na yan at papadeliver na natin dito para ito na muna yung unahin ni tatay, yung bubong po. So tara, samahan nyo kami, papunta tayo doon Calahati Isabel at kamustahin na rin natin yung anak natin sa Isabel po. At sa pagkakataon na ito ay medyo nahirapan kami na ibaba ang mga materyales dito dahil nga sa pagiging matarik ng daan na ito at meron pa ditong mga nakaharang na mga sasakyan, kaya't inalis muna namin ito upang mairaan namin ang mga materyales na ito. At hindi rin namin nakalain na mahihirapan ang service na ito na dumaan dito dahil sa putik ng daan. Muulan na naman, medyo nahirapan po yung magdi-deliver dito kasi lumulubog yung nila, yung service dito kasi talagang grabe po ang putik dito Calahati Isabel ngayon. At sabi po nitong karpintero ng tatay, nandiyan daw yata yung tatay ni Ate Isabel, kakausapin din po natin tungkol sa kanilang bahay. Kamusta Ate Isabel? Kamusta ang anak mo? Halika dito. Kamusta ang anak mo? Okay naman. Ano nangyari sa kanya ba? Ubusipon po, nahirapan naman.
Okay. Pero sa awa ng Diyos, okay naman na ngayon. Okay naman. Bale, yung total ng simula nung dinala mo dun sa Medicare yung anak mo, nag-ilang araw kayo? 5. 5 araw? Ibig sabihin, simula ngayon nung umalis kami. Nung isang araw pupunta kami doon, kaso nga lang, di kami pinapayagan na may dala-dala kaming ganito, na may camera, kasi bawal daw. So, at least ngayon, nakauwi naman na pala kayo, no? Opo, nakalabasin po kami kahapon ng hapon. Kahapon na hapon. Kahapon, nagpapadeliver kami nitong materialis, kaso nga lang, hindi nila mahanap ng lugar ninyo. Nakarating daw po sila dun sa Ulipanan yata yon. Asa po yun, Oo, malayo na daw yung narating nila, hindi daw nila mahanap tong lugar ninyo na ito. Kaya ngayon, pagdaan namin doon, dapat kukuha na ako ng pandingding. Ngayon pa lang nila na-deliver. Sinamahan na namin dito. Ano? Asan ang anak mo? Nasa loob. Sa kabila. Si Bullet, si Abdul, nasaan? Nandun din po. Tulog sila? Hindi naman. Hindi naman. Okay. So, balita ko nandito ang papa mo ngayon. Nandyan po. Nagdating po yata yung kahapon. Anong plano niya? Magpapasko siya dito? Mag-New Year? Pasko po siguro. Pasko? Sino ang nakasama mo sa hospital? Yung asawa mo, di ba? Okay. So, thanks kay God kasi kahit paano okay na ang anak ni Ate Isabel. Ngayon ba may sipon pa rin o ano? Meron pa rin po. Nauba pa rin naman po siya. Kaso pinalabas na po siya. Okay naman na daw yun. Okay naman daw. Sa observation mo nung bago mo siya dalhin, tapos yung ngayon, iba-iba naman na ngayon. Opo, ano naman na po. Di po siya kagaya nung una na halos talaga sunod-sunod yung ubo niya. Tapos ngayon, hindi naman po. Kawawa kasi mga kalingap ang bata kapag may sakit. Lalo na yun, ilang buwan pa lang yun, di ba? 2 months. 2 months old pa lang. So talagang hindi ka mapapakalipo niyan kapag ganyan may sakit yung anak mo. Kaya nga nung araw na yun na nalaman namin, sabi ko sana okay naman kayo, okay naman yung anak mo kasi ilang araw na nga daw pagkakabanggit sa akin ng mga kapatid mo. Kala ko nga po, di pa kami payagan. Bigla po yung nangitim ay. Ay ganun? Opo. Baka dahil sa nahihirapang huminga. Hindi man po. At ay, bago ko po siya iniwanan ay bago po ako nagpunta ng CR, sabi ko maihi muna ako. Naglalaro pa naman po. Tapos nung nasa loob na ako ng CR, di pa ako tapos paglabas kayo nangingitim niya. Grabe. Nag-iiyak. Nag-ingit lang naman daw po yun. Tapos Nangitim. Pero okay naman na ngayon. Wala nang sabi ganun. naman po ng doktor, okay naman Ano daw. sinabi ba Ate Isabel kung ano yung reason bakit nagkaganon? Wala naman po. Nung po namin siya, pina-x-ray, x-ray ba yun? Pneumonia daw. Ha? Pneumonia. Grabe po ah. Pneumonia po Sa yung higaan doktor. siguro Ate Isabel. Kasi ang higaan nyo tagos-tagos po yung hangin. Ano? Baka Kaya nga po dapat mapaayos natin tong bahay nyo kahit paano para maiwasan po natin yung ganyan na pagkakasakit ng mga bata. Okay, dito na yung mamaya Ate Isabel ha. Andito na yung kahoy. Ito lang naman yung pinakuha sa atin ni Kuya. Tapos yung yero. Ito din yung yero na kinuha natin. Bali 12 pieces siya lahat. Yung may kulay na yung kinuha natin. Tapos yung ilalagay sa ibabaw na anong tawag dun? Angkob. Yung angkob. Ayun. Buti magaganda po yung matitigas yung kahoy. Nakakay ba? Pumporma lang po. Maganda yung kahoy, hindi kagaya ng mga nakukuha namin sa ibang hardware. Mga malalambot po ito. Kita ko na kagad na matitigas yung yung kahoy niya. Okay lang naman siguro dito o ipapasok na lang ito mamaya. At sandito na rin yung mga pako pala. Ito yung mga pako Mga pako ay ko. Hindi ko napansin. Disgrasya pa tayo. Bali Ate Isabel yung yung gagamitin po sa dingding ninyo after Christmas pa may dadala dito mga 26 kasi doon pa lang po magre-resume ng trabaho itong mga nasa hardware. Diyan na lang kami kumuha sa labas para po hindi malayo kasi ang layo po pag sa sentro pa ay. Ate Isabel? Okay. Pwede mo bang tawagin ng papa mo at kakausapin ko tungkol dito sa bahay ninyo? Baka may mga suggestion siya o Angat yan pag inangat yan. Paano po kaya Ganyan mga haligi na naging upuan. Maganda yan, naputol. Sabihin mo yung nagbablog sa'yo, pag tinanggal mo yung mga press na yan sa ilalim, bibigay na. Tapos yung tukod pag tinanggal yan, bagsak na talaga yan. So mga kalingap, ito palang bahay nila at Isabel. Yung pong ilalim nito, sira-sira ng kahoy. Di natin yun na nakita o alam. Tapos ito po pala, nagpapatibay na lang yung dingding talaga. Once sa tinanggal o dingding lang papalitan mo, babagsak na yung bahay. Kaya ang plano po dito, ang gagawin,
papalitan na ito lahat. Yung ano, yung pinakang poste, may poste na po sila dito. Tapos ang provide natin, idadagdag ulit natin yung mga kahoy po na gagamitin sa ilalim. Ano tay? Yung pagpapakuha ng pinulik. Ano? O, yun naman ang kailangan nating i-provide. Okay, sige. Kung ganun tatay, ganoon na lang gawin natin. Oo. Paano po itong mga bata? Saan sila kapag gagawin ito? Saan kaya sila pwede? Pidilito ka na naman dito. Dito na muna sila. Okay, lipat naman. Okay, sige. Kiusap ko lang sa may-ari. Sige. Kung Siyahin ko papayag naman po. Oo, sige. O, di kung bukas ano ang kailangang unahin? Ang kailangang unahin, ay, Pasko pala bukas. Tirahin ko na yung bukas. Kaso nga lang tay, ang kailangan mauna dyan, poste, tapos yung paglalatagan ng ano. Yun po yung wala pang kahoy yun. Kasi itong kahoy na ito, pero kung makain yung gamitin ito sa pangilalim, gamitin nyo na muna. Ano? Mapagpili. Tapos ang aanohan na lang natin, dadagdag natin yung para doon naman sa taas. Papalitan natin itong kahoy na ito. Ano na, pag-atindig ko ng haligi, ano ko na yung ano niyan, para gunting at saka may kabit na yung hero. Sige po. Mahuli na yung ano. Yung kahit pilang maulan, latag. pag may, May bubong. may bubong, May bubong na. Pwede panday ang baba. Yan. Tsaka kung umulan man, dire-diretso pa rin yung trabaho nyo. Ano, sa loob. Sige, ganoon na lang po ang gagawin dito. Bago na ito lahat para nasa ganun ay safe yung mga bata kasi hindi na po pala safe dito. Kasi ako, pirma kong wala. Oo. Nung ano akong dati. Tinukuran na lang pala ito ni tatay doon ng kahoy. Kaya pala may kahoy doon. Kala ko yun, reserva lang doon o inano. Tinukod pala sa bahay yung para hindi bumagsak doon sa kabila. Sige po tatay. Balik kayo hanggang kailan kayo dito tay? Isang buwan ng bakasyon ko. Matagal-tagal. Tama. Pwede si tatay kay tatay, magtulong-tulong din kahit paano na tay. Simple lang ko lang siya. Sige tay. Salamat po. Buti sakto nandito si tatay. Namit din pati Nandito pa. natin. Sige tay. Salamat po tay ha. Sige, Sige maraming po. salamat po. Gawin namin ng best namin para po kahit paano ay maano po yung bahay ni Ate Isabel. Ano? Sige po. Ate Isabel, yung na lang gagawin natin. Ano? Ibaguhin natin lahat. Ano? Kasi hindi na para safe talaga yung mga kahoy nila nandyan. Ha? Okay. Si Abdullah nandun sa kabila. Pwede kayang maano natin? Yan, pasuyo nga kay Puli. May nararamdaman ka, Isabel? Nalagnat ka? Try natin si Abdul kung maisasama natin, kung lalapit sa atin. Dito na sa Ate Isabel, ano? Kinasama na sa'yo ng ano. Kasama na ito sa akin. Mababaguhin na daw itong buong bahay mo. Nandiyan si Lolo. Ano? Malapit po ito sa inyo? Nandiyan si Lolo, ano? Ano? Kilala mo si Lolo? Wala na naman sa mood si Abdul makapag-usap. Wala ito sa mood, di mo talaga ito makakausap ay. Bukas sisimulan yung ano nyo ba? Bukas ba tayo o sa isang araw? Yung sabi ni Kuya. Bukas na ba? Bukas daw? Bukas patagal ko lang. Sige po. Mabuti na nga lang din at pinayagan po si tatay na isang buwan. Medyo tagal-tagal yung pahinga ni tatay. May makakatulong po si Kuya Carpentero dito. Sa kamera po. Kasi malayo yata yung pinagtatrabaho ni Kuya. Saan po ba kayo nagtatrabaho? Na lugar? Sa Alabang. Ayaw nga pala. Nabanggit nga pala natin sa Bill. Alabang nga pala. So, Sa Laot, itong lupa na ito, mga kalingap talagang safe. Si tatay na nagsabi sa amin, nakausap namin siya kanina. Safe talaga dito na patayuan kasi sila po ang nakakaalam kasi sila po ang nauna-una talaga dito. Kaya alam nila na ito tubig pala ito talaga noon. Si tatay lang yung nagtiyaga dito na tambakan ito para lang makapagtayo sila dito ng bahay. So ibig sabihin kapag inaabot ng tubig, matik po yan kahit saan po yan iparating, talagang sa government po yan. Wala pong may nagmamayari niyan. Kaya dito, safe na paayos itong bahay nila at Isabel. Si tatay na po nakausap namin kanina behind the camera. Naikwento niya na po sa amin lahat. So yun, salamat kay tatay at shinare niya sa atin yung story dito sa bahay nila na ito. Yun. So Abdul, paano? Punta na din kami. Asan yung anak natin sa Isabel na may sakit? Tulog siya, ano? Tulog? Tulog yung bata. At least nakakatulog na po yung anak natin sa Isabel. Hindi na masyado nahihirapan maghinga kasi nangitim pala yan nung isang araw ayon sa kwento ni Ate Isabel. So dapat nga lang kapag gano'n ano yung sinabi natin sa Isabel na sakit? Pneumonia? Ano, Commander, yung pneumonia? Sa baga yun. Sa baga ba yun? Sa ano yun, parang na hindi na agapan yung ubo niya, mag-pneumonia siya. Yung plema baga.
Pero hindi na ilalabas. nagagamot din yun. Oo. Ano lang, nebulizer. Okay, kailangan pala ng nebulizer no, ano kaya sabi kasi nagkaroon daw ng pneumonia eh. Oo, nebulizer yun, pero yung light nebulizer lang kasi 2 months pa lang yun eh. Ayun pa yun. Okay. So, basta kung anong, Delikado yun. yung sa ganun, bata. nangitim nga daw. Yun nga, hindi siya nakakahinga pag ganun. Delikado yun sa bata. Yun yung medyo ano sa bata kasi yun yung pinaka ano nila, yung natutuyan na pawis doon nagmumula. Dapat pala talaga bantay na bantay talaga ang bata kung nagpapawis o ano para nang sa ganun maiwasan yung sakit na ganun na pneumonia na yun. Ikaw Abdul, wag kang magpapatayo ng ano, ito, batayo naman yung likod. Pawisin pa naman daw pati itong mga bata na ito. Punta na ikaw dun sa loob. Kunting test na lang Abdul, magagawa na itong bahay mo. Pasok na dyan si Abdul. Kuha si Abdul. Kuha si Abdul. Babay ka na muna dun sa viewers mo. Dali, babay ka muna. Sige, bye-bye. Dali, babay ka. Bye-bye. Tapit. Ang dami daw nakatingin eh. Ba't ka malungkot? Ba't ka malungkot? Nandito na nga si Latsabil, malungkot ka pa din? Ha? Nandiyan na nga si Lolo mo, malungkot ka pa din? Okay, so punta tayo dito kasi Latsabil, paalam lang tayo. At ngayong araw sinamahan lang natin yung mga nag-deliver. Buti na lang din na timingan natin na nandito po yung papa ni Ate Isabel at nakausap natin ng maayos. Nasabi niya na talagang ito pala ay yun nga sabi ko kanina. Ang nagpapatibay na lang dito itong mga dingding na ito. Kung ito tatanggalin at papalitan mo lang ito ng dingding, babagsak na po yan doon. Buti na lang may mga matitigas sila dito na kahoy na pwedeng gamitin po sa poste at ang provide na lang natin yung lahat ng cover doon, yung sasahig, yun na lang po ang kailangan natin i-provide. Papaalam muna tayo kay Ate Isabel. Ate Isabel? Ano pa? Ito ka Ate Isabel? May binat para sa Isabel. Ha? Binat. Ay, may binat ka Ate Isabel? Ha? Ay, grabe kasi wala pong tigil ito si Ate Isabel ng kakatrabaho ay kahit kakaanak lang. Anong nararamdaman mo? Nangihina lang po. Ha? Nangihina lang. Hihina. Grabe. Kaya yung ganito po, sana yung mga asa-asawa po ninyo, kung kakaanak lang, huwag nyo pong masyadong stressin sa pagod, huwag nyo hayaan mapagod kasi binat yung pwedeng mangyari kagaya nito na sa Isabel. Binat po yung nangyari sa kanya. Okay. So Ate Isabel, okay na yung plano dito no? Ganun na lang gagawin ha? O, dito na lang daw muna kayo lilipat. Ano? Kung gagawin na yung bahay ninyo. Ha? Sige, parang punta na rin kami. Ha? At sinamahan lang namin yung magdi-deliver dito at para alam na nila sa susunod kung saan. Ha? Okay. Pagaling ka Ate Isabel? Pagaling ka. Walang ano man. Pagaling ka. Palabas na tayo. Galing na tayo doon kala Ate Isabel. At yun nga, medyo naiba yung plano ng bahay nila Ate Isabel. Kaya sa lahat po ng, sabi ko nga sa lahat po ng gusto pang tumulong dito kala Ate Isabel, mag-message lang po kayo sa amin. Kasi medyo malaki-laking gastusan na po ito kasi isang buong bahay na yung papalitan kala Ate Isabel kasi hindi na talaga po pwedeng ipilit na ma-renovate pala yung kanilang tahanan na yun. Buti na nga lang dumating yung tatay niya at siya po yung nakakaalam kasi siya yung gumawa nun. Kaya siya yung nagsabi sa atin na hindi na safe para po sa mga bata. Pagod. So yun lang, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel. Napakarami po namin pinag-usapan ng tatay na sa bilat na nalaman ko lahat-lahat sa kanya. So medyo masama lang din yung loob niya kasi nga ganun yung ginagawa na napakabait palang tatay na Isabel noon. Itong packet na to, pag mayroon dyan may mga sakit at wala sila halos mga pera, tatay po na Isabel yung tumatakbo dito, binubuhat yung mga tao para lang maiakit dito. Tapos sumama yung loob niya kasi bakit parang ganun pa daw yung igagante sa kanila sa likod ng kabaitan niya noon. So yun lang, supportan niyo Marcos TV channel, Commander ni Marcos at lahat ng bumubuo po sa Team Kalingap. God bless po.